Nagpalang umaga sa lahat mga kapatid. Good morning na po sa lahat ng mga naka-online. Keep on tagging, keep on mentioning names para marami pong makakapanood ng ating daily devotion sa umagang ito. Bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Andugan po natin ang Panginoon ng papurit pagsamba dahil yan po ang nais ng Diyos. Yan po ang kanyang hinahanap sa kanyang mga anak na magsasamba sa kanya, espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet on your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, there is not I found. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Leaning to the cross, I follow you. I follow you. Lord, heart of a servant. Hallelujah. Glory. Magnify your name. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, all will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you.
Lord, ito pang heart po namin, Panginoon, ay sumunod po sa iyo, gustuhan, sumunod po sa iyong nais, Panginoon. Here I am, O Lord. Use me. Hallelujah. Purihin ka, Ama, dakilain sa umagang ito. Pinagpala na po ang umagang ito, O Diyos. Tunay kang dakila. Tunay kang marapat na papurihan, dugan, alayan ang papuri sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat, pinupuri ka namin, salamatan. You deserve the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayun, good morning sa bawat isa. Pinagpala na po ang umaga, mga kapatid. Napakasarap po umawit sa Panginoon. Yan. So ngayong umaga po, papatuloy po natin yung ating pong tinatalakay, yung series. Ito po yung libro ni Pastor Rick Warren, yung Purpose-Driven Life. Yung buhay na may layunin. No? Kailangan natin ma-discover yung purpose natin. Ayun po ay day 33. No? How Real Servant Act. Paano kumilos ang mga tunay na lingkod ng Diyos? Paano ba kumilos ang tunay na lingkod ng Panginoon? Napakalaga po ito, no? Sa Mark chapter 10 verse 43, sabi po, Panginoon Jesus, whoever wants to be great must become a servant. Ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Yun, malinaw pa. Sabi po ni Jesus, sabi niya sa Matthew chapter 7 verse 16, sabi niya, you can tell what they are by what they do. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Yan. Hindi po pwedeng maitatago, mga kapatid. Makikita at makikita sa ating mga gawa, sa ating mga kilos, kung paano po tayo sumunod, kumilos sa ating pong Panginoon bilang kanyang mga lingkod. We serve God by serving others. Pinaglilingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Kaya nga wala pong isang Kristiyano na solo Christian o Lone Ranger Christian na after niyang natanggap ang Panginoong Hesus, after niyang natanggap ang kaligtasan, siya po ay in-isolate niya na yung kanyang sarili. Wala pong ganon. No? Kailangan we ought, no, to serve others also. Kaya nga, the world define greatness in terms of power, position, prestige, and position. Ito po yung pamantayan ng mundo. It defines greatness, power, position, prestige, or position. Ito po yung pamantayan ng mundo. But Jesus, however, be measured greatness in terms of service. Not the status. God determines your greatness by how many people you serve, not how many people serve you. Kaya malinaw po na si Jesus Christ bumaba dito sa lupa para maglingkod, hindi po paglingkuran. Kaya ang ginagawa natin bilang lingkod ng ating pong Panginoon, sinusundan natin yung ano ba yung pattern ng Panginoong Hesus na ginawa niya po dito sa lupa. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos, bumaba dito sa lupa, abutin tayo, at maglingkod. Yan. To be like Jesus meant to be a servant heart. So kailangan magkaroon kayo ng pusong pagiging isang servant, ready to serve others, na handang mag-serve sa iba, while knowing your shape is important for serving God. Diba? Having a heart of servant is even more important. Remember, God shaped you for service. Diba? Not for self-centeredness. Without a servant heart, you will be tempted to misuse your shape for personal gain. Diba? Pwede mo sang ma-divert yan sa ibang kapamaraanan kapag wala po tayong puso sa paglilingkod. Diba? Sa ating kapwa. You will also be tempted to use it as an excuse. Magiging excuse natin
to exempt yourself from meeting some needs. Minsan naging alibay natin, excuses natin, no? Kaya napakalaga na maunawaan po natin ito. Your primary ministry should be in the area of your shape. Ano ba yung shape? Spiritual gift, heartbeat, abilities, personalities, and experience. Yun po yung shape. But your secondary service is wherever you're needed at the moment. Your shape reveal your ministry, but your servant heart will reveal your maturity. Napakalinaw po, ano mga kapatid? Anyone can be a servant at all require its character. Napakahalaga na yung karakter natin mahubog ng tama sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya nga, character matters to the Lord, no? Makilala ninyo sila sa kanilang mga bunga, sa kanilang mga ginagawa, kanilang mga accomplishment. Kaya nga, napakahalaga, sabi niya, number 1 po, the real servant makes themselves available to serve. Yung tunay na lingkod, ang tunay na lingkod ay laging handang maglingkod. Di ba? Lagi pong handa na maglingkod. Ang isang tunay na lingkod, handang maglingkod. Hindi inuubos ang oras sa mga walang kabuluhang bagay. Laging handa sa tuwing kailangan sa paglilingkod, gaya ng isang sundalo na laging handa na maglingkod. Di ba? Ang sundalo po, laging handa po yan. 24/7. Sabi po ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 4, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Diba? Yun po yung goal ng isang servant, mabigyan ng kasiyahan ang ating pong Panginoong Hesus sa paglilingkod sa kapwa. Real servant do what needed even when it's inconvenient. Na kahit na hindi maayos sa kanyang kalagayan, no? Hindi conforme sa kanyang katatayuan, dapat handa tayo maglingkod sa ating pong Panginoon. Number 2, real servant pay attention to needs. Ang tunay na lingkod ay tumutugon sa mga pangailangan. Servants are always on the looking for ways to help others. Laging nag-aabang ng pagkakataon makatulong sa iba. Diba? Sabi po ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 10, wherever we have the opportunity, we have to do what is good for everyone, especially for the family of believers. Diba? Lagi tayong handang maglingkod sa ating Panginoon at the same time sa ating kapwa. Yun po yung tunay na lingkod ng Panginoon. Number 3, real servant do their best with what they have. Ang tunay na lingkod ay nagsisilbi sa pinakamahusay na paraang kaya nila gamit ang anumang meron sila. Tanda natin kung ano meron tayo, ilang din naman po ang ating ibibigay sa iba. Servant don't make excuses, procrastinate, diba? Or wait for better circumstances. God expect you to do what needs to be done and expect to do what you can with what you have wherever you are. Laging available, even out of convenience, no? One of the reason many people never serve is that they fear that they are not good enough to serve. Fear of doubt, diba? Fear of rejection. It doesn't have to be perfect for God to use and bless it. Ang mahalaga dito, kahit sa maliit na bagay, mga kapatid, magagawa natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Diba? Hindi naman kailangan 100% perfect, hindi naman kailangan. Ang mahalaga, no? Nagagawa natin yung pinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po. And number 4, real servant do every task with equal dedication. Ang tunay na lingkod ay gumagawa sa bawat gawain ng pantay-pantay ang dedikasyon. Sabi po ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do,
Work it all with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Diba? Ginagawa natin ito para sa Panginoon, not doon sa mga human masters. And Jesus specialized in menial tasks that everyone else tried to avoid. Diba? Minsan yung mga menial tasks, yung mababang anyo ng paglilingkod, minsan na-overlook natin. Tanda natin si Jesus Christ, even yung paghuhugas ng mga paa ng disipulo, ginawa po niya. Washing feet of his disciples, helping children, fixing breakfast, and serve lepers. Ginawa po lahat yan ng Panginoong Hesus. Nothing was beneath him because he became to serve. Walang pag-alinlangan. Iyon po yung mission ng ating Panginoon. Diba? To heal the brokenhearted, to set the prisoners free. Diba? Palayain ang mga nakakulong. Yun po yung vision o mission ng Panginoong Hesus sa atin. Yung mga menial tasks na hindi natin ginagawa, napakahalaga po sa Panginoon. Especially yung kanyang paglinis ng mga paa ng mga disipulo. Pinapakita niya ito na hindi masama ang ganitong gawain. Diba? Number 5, the last, real servant are faithful to their ministry. Ang tunay na lingkod ay tapat sa kanyang ministeryo. Yung kaya sabi po ni Haring David sa Psalm 12 verse 1, help Lord, for no one is faithful anymore. Those who are loyal have vanished from the human race. Kailangan loyal tayo sa paglilingkod sa Panginoon. With or without na mga tao na nakakakita sa atin. No? Maging loyal tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Servant finish their tasks, fulfill their responsibilities, keep their promises, and complete their commitment. Diba? Wala pong half-hearted Christian. Wala pong 50-50 na Christian. Kailangan tinatapos natin yung task, diba? Yung responsibilities na inatang sa atin ng ating pong Panginoon, to go and make disciples, discipling the nation, diba? Keep their promises, you know. Dapat kung ano ang sinasabi natin, kung anong pinapangako natin, dapat tinutupad natin, and complete their commitment. Diba? Pahalaga po yan, mga kapatid, yung commitment natin sa panambahan, yung commitment natin sa isang eklesiya, yung commitment natin sa paglilingkod sa ating pong kapwa. Napakahalaga po yan. Faithful servants never retire. Kaya nga ang paglilingkod sa Panginoon, dito dapat pinaghihinaan ng loob. Pinaghihinaan ng loob. O pinaghihinayangan. Diba? Habang tayo nabubuhay, tayo po ay maglilingkod sa ating pong Panginoon. Faithful servant never retire. They serve faithfully as long as they are alive. Diba? You can retire from your career. Diba? Albaw, 60 ka na. Retire ka na sa trabaho. But you will never retire from serving God. Hanggang sa huling hininga, tayo po ay maglilingkod sa ating pong Panginoon. Diba? Napakasarap, kapatid. Because service is a privilege and also a responsibility. Kapatid. Dapat naunawaan natin yan. And number 6, real servant maintains a low profile. Ang mga tunay na lingkod ay di nagpapapansin. No? Low profile. Shadow support. Diba? Sabi po ni Peter, 1 Peter chapter 5 verse 5, put on the apron of humility to serve one another. Servant don't promote or call attention to themselves instead of acting to impress and dressing for success. They humbly accept but don't allow notoriety to distract them from their work. Self-promotion and servanthood don't mix. Self-promotion and servanthood, wag natin haluin yan. Real servant don't serve for the approval of or applause of others. With or without na nakakita sa atin
Kapatid, tuloy lamang sa paglilingkod sa Panginoon. We are not a man's pleaser, mga kapatid. Always remember that God put you where you are for a purpose. Your ministry matters to the kingdom of God. Diba? Your ministry matters sa kingdom ng ating pong Panginoon. Matters yan sa Panginoon. Maliit man ang ginagampanan mo, menial task man yung ginagampanan mo. The most important thing ay ginagawa mo yan na masaya sa iyong puso. The most significant service is often the service that is unseen. Diba? In heaven, God is going to openly reward some of us most obscure and unknown servant. Alam natin, may mga reward na nag-aantay sa atin sa kalangitan. Na kahit hindi tayo nakikita, maglingkod tayo ng buong puso sa ating Diyos at sa ating kapwa. Knowing this, don't be discouraged when your service is unnoticed or taken for granted. Keep on serving God. Even the smallest service is noticed by God and will be rewarded. No? Kahit nga yung ating buhok ay numbers ng Panginoon, bilang ng Panginoon. Kaya dapat kahit gaano man yang kaliit na mga ginagawa natin patungkol sa Kanya, patungkol sa ministry, mga kapatid, mayroon po yang reward na nag-aantay sa kalangitan. Alam yan ng ating Panginoon. Naka-record yan lahat ng mga ginagawa natin. Ang kailangan natin, maging totoo tayo, kumilos tayo ng totoo bilang isang tunay na lingkod ng ating pong Panginoon. Yan. Ito po ay hamon sa atin bilang isang alagad, lingkod ng ating pong Panginoon. Tanda natin ng ating Panginoong Jesus bilang isang model natin, ginawa niya yung mga menial tasks. Pinakita niya sa atin para ganoon din gawagawa natin ito. Even doon sa paglilinis ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Ginawa po niya yun, mga kapatid. It is a sign of humility. Yan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. I do hope meron po tayong napulutan ng aral sa araw na ito, mga kapatid. How real servant act. Paano kumilos ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi mo pa nagagawa ito sa buhay mo, ito po ay para sa iyo. Ito ay hamon para sa iyo na gawin mo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. At sino man po ngayon ang nakakaranas ng depression, anxieties, o may mga karamdaman, kayo po ay mahal ng Panginoon. Lord, pinapanalangin po namin sila sa iyo, Diyos. Sino man sa ngayon ang may mga karamdaman, Lord, may mga anxieties, Lord God. Tapikin niyo po ang kanilang mga balikat at ipadaloy ang kagalingan. Lord, ibigay ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Father, salamat po. Sabi mo sa iyong salita that by your stripe we are healed in Jesus' name. By the blood of Jesus, siyang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, dakilain ka. Salamat po sa umagang ito, Diyos, na binusog mo kami ng iyong mga salita. Binusog mo ang aming mga puso ng mga encouragement na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid ko na naroon yung kasigasigan sa paglilingkod, Panginoon. Hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Dahil ito po ay nakatala sa iyo dyan sa kalangitan. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Shalom everyone, and to God be all the glory. Salamat po, mga kapatid. God bless. Bye-bye.